Morning mga papi. So May 26, araw ng Biyernes. So ayun tayo ngayon sa M Hotel. So ano na po, 5:20 AM. So ang ride natin ngayon, papunta tayo ng Conair, and then Cabugao to Calanasan, Claveria, and then Pudtol, and then back here sa Tabuk. So ito na yung medyo mahirap na part ng cut level 2, no. So kaya medyo maaga tayo magti-take off para di tayo gabihin. Tsaka kasi sa hapon nag-uulan eh. Tapos may bagyo pa ngayon na parating. So namataan sa labas ng, sa labas pa naman siya ng par, pero medyo malaki yun. So may posibilidad na umulan, pero sana naman wag umulan, no? Okay, so ano, maya-maya ay take off na po kami. Kita kids. Okay mga paps, so bago tayo mag-take off, magkakape muna tayo. Papakita ko lang din po sa inyo yung room na tinuluyan namin, no. So good for 4 packs, 2,200 per night. Tapos may free breakfast. Kaso nga lang, hindi na namin i-avail. So ito siya, 4 na single bed. Tapos may CR naman yan, 2. So ito shower room to. Ayan, may heater po yan. Tapos yung ano, toilet nandito sa kabila. Ito, may wash yan. So ayan, may TV, aircon. Ayan, located dyan dito sa M Hotel, Tabuk City. So along the provincial road lang, ayan, oh. Ayan yung main road, oh. Ayan. Teka, katukin natin yung mga kasama natin. Hello! Gising na sila. Ayan, preparing for take off. Okay mga paps, so magkakape lang kami, tapos in a while take off na tayo papuntang papuntang Conair. Okay, sana good weather, praying for good weather. Ayan. Okay mga papi, so take off na kami dito sa Tabuk City. So papunta tayo sa unang checkpoint ng Cordillera Adventure Tour Level 2 Day 3 namin sa Conair Town Hall. So dito po wala naman po tayong audio, so kaya nakadub po yung ating video. So maraming salamat po kay Sir Raymond Gerard Concepcion para sa coordinates dito sa pinuntahan namin. Nag-side trip kami dito sa Benigno Aquino Bridge. So sinadya po namin yan. So from the main road, parang meron ka lang kakanan na kalsada, makikita mo na yung Benigno Aquino Bridge. So ayan, napakaganda ng paligid, kaya nag-drone po tayo. Pag diniretso nyo po yan, yung Benigno Aquino Bridge, pupunta po yan sa Tuaw, Cagayan. So yan, so after namin mag-drone dyan, dimiretso na kami sa Conair Town Hall para sa official checkpoint ng cut level 2. So nag-photo op na po tayo doon. Okay mga papi, so balik tayo mamaya, no? Mga papi, ayun tayo ngayon sa bayan ng Conair, Apayao. So tapos na kami mag-checkpoint sa Conair Town Hall. So nire-renovate po yung kanilang Town Hall. So ngayon mag-breakfast tayo. So ano na, 8 o'clock dito sa RBO's Pansiteria. So meron silang mga pansit, batil patong tsaka lomi dito. So ayan. So ang next sa checkpoint natin sa Cabugao. Cabugao na tayo. Kaso pakita ko sa inyo, ito yung mga motor namin. Ayan. So nag-aantay kami. Ayan si boss. Yo! Idol. Morning! Kain muna kami bago kami pumunta ng Cabugao. Cabugao. Okay. Ilang kilometers pa Cabugao? Malapit na 30. 30. Okay. So ano ngayon? Sana good weather. So sa ngayon is good weather pa naman. Sana kasi papasok tayo sa bundok ng Calanasan, no, mamaya. Palabas ng Claveria. So sana ano, okay lang uminit ng ganyan. Kasi medyo ano doon unpaved yung kalsada. So order muna kami mga papi. Ang ating mga order mga papi, ito sa atin. Ay, naku, salamat. Pansit, po. batil patong, ang sarap. Punta na kayo rito. Malapit lang naman dito di ba? Conair. Malapit lang Conair, pang Manila. Punta kayo rito, masarap talaga, promise. Napakasarap. Isa sa mga pinakamasarap na natikman kong batil patong. Correct. Lapit lang. No offense sa mga nakainan ko sa Tugigaraw, masasarap din doon, pero ito masarap. Ay, gusto nila ng batil pa sa akin. Ito kay boss. Boss, Yes. Lomi. super special. Special lomi. Sila mga lomi. Ako lang yata naiiba. Ako lang ang batil patong.
Mamaya Uy, Ako masarap. na naiiba, tapos ayaw pa dumikit sa akin sa kurbata Masarap. na to. Punta kayo Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko tuloy mabidyohan. Bakit nga? Ayaw muna kami. After nga ng breakfast namin sa RBO Pansiteria sa Coner, proceed na kami sa ride. So papunta tayo ng Cabugao Town Hall, official checkpoint ng Cordillera Adventure Tour Level 2. So as usual, dinab muna natin kasi nakorap na naman po yung mga video audio files ng GoPro Hero 8 natin. So ayan, kaya wala tayong magandang audio. So buti na lang yung footage natin is okay. So ayan yung kalsada papunta ng Cabugao. So galing ng Coner. So parang mga around bago mag 10 AM siguro ang nare-recall ko nung binaybay namin yung kalsada. So very few yung dumadaan dito sa kalsada na to, maluwag, sementado siya. So ito, ayan na yung Cabugao Town Hall. So nag photo ops po tayo dyan. First time namin lahat dito makarating sa Cabugao, Apayao. So very friendly yung mga tao dyan, yung mga pinagtanungan namin. Very hospitable po sila. So ayan, yung Cabugao Town Hall. Then after na mag-photo op, ride na ulit kami. Papunta na kami ng ng Kalanasan. And then along the way, meron kaming nakita na magandang view. Yung parang nasa gitna po ng nasa gitna siya ng bangin. So ito pakita ko sa inyo. Oh, ayan na nga siyempre tumigil kami diyan. So magkabilang magkabilang bangin. So nasa gitna yung kalsada. So nag-drone tayo diyan para makita natin. Napakaganda kasi ng view. So once in a while tayo makadaan sa ganyang klaseng kalsada. Kaya syempre hindi natin papalagpasin yung pagkakataon na mag-stop over muna. Since wala namang itong Cordillera Adventure Tour, wala naman po tayo hinahabol dito na oras. So yan ang pinaka-purpose niyan. So enjoy the view. Pakita natin kasi minsan lang po natin mararating yung mga ganitong kagandang lugar sa Pilipinas. So yan kitang-kita nyo naman po yung mountain ranges ng Cordillera. Kitang-kita sa drone natin. Okay. Stop over muna kami rito sa kalagitnaan ng Apayao Ilocos Norte Road. So papunta kami ng Kalanasan. So roughly 30 kilometers away. So ito yung view, napakaganda. Ayan. Kabila ang bangin yan. Ang ganda ng view. Ayan oh. Ayan. Ayan. Okay, girap na kami. Tapos ride na ulit papuntang Kalanasan. So ayun nga mga papi. So after namin tumigil dun sa magandang view along Apayao Ilocos Norte Road, proceed na tayo sa next CAT Level 2 checkpoint sa Kalanasan Municipal Hall. So yan, so dito sa part na to nawalan na naman po tayo ng audio sa ating GoPro. So kaya dinadab ko. So around magla-lunch na po yung mga panahon na to. Kaya tirik na tirik yung araw. So napakaswerte namin kasi walang ulan kahit na may parating na bagyo that time. So tirik na tirik yung araw. So yung kalsada rito papuntang Kalanasan is first time lang po namin to nadaanan. So yan, kitang-kita naman natin na napakaganda ng tanawin. So sementado siya with a little bit of unpaved roads kagaya nitong nasa video na dinaanan namin. So going to Kalanasan. So ganyan yung kalsada. So may semento, then merong onting pieces of rough road na dinaanan namin. So dito
swerte tayo at maaraw nga. Kasi kung umulan dito ay sigurado po na medyo madodoble yung hirap na ating dadanasin. Kasi sigurado to maputik to pagka maulan. Meron na kaming isang kaibigan na nakapag cut level 2 last year, December sila, magkapatid na nag-ride. At nakita ko yung video niya dito sa area na to. Sobrang maputik talaga. Kasi nga lupa, tapos maulan. So swerte tayo at maaraw. So yan na yung meron kayong isang dadaanan dito na parang spillway sa baba. So nung dumaan kami, mababaw lang naman yung tubig. So yan. Ayan yung hindi ko sure kung ano yung exact area, kung ano yung pinakapangalan nung lugar na to. Pero ano to, going to Calanasan, Apayao. So siguro sakop na rin to ng Calanasan, no? Yung barangay lang, hindi ko kasi na take note sa Google. So dito nga pala, pag magbabiyahe kayo sa area na to ng Apayao, wala pong signal dito. So hindi pala Google Map ang ginamit namin nung nandito kami. Gumamit kami ng maps.me, so offline maps ang gamit namin. So yan, ito na yung spillway. So yan, pinauna natin si Idol Den Jugo. Pinauna natin siya at ang kanyang KRV. So ayan, tatawid na tayo. Ayan, so mababaw lang naman yung tubig ng spillway na yan. Pero yung mga napanood ko mga videos, malalim yan yung tubig. So since maaraw nga itong panahon ng pagla-ride namin, ganyan lang siya. Mababaw lang, so madali lang yan. Alright, nakatawid na tayo. So ito na, at last dumating na tayo sa Calanasan Municipal Hall. So first time natin dito. So dito, meron kaming na-meet na rider, si Sir Raymar Dangan. Shoutout sa iyo, Sir. So siya yung nag-assist sa atin dito sa Calanasan. So inalok niya tayo, nasasabayan niya tayo kasi pupunta rin siya ng Claveria. So yun yung next checkpoint natin, Claveria. So dito tinatansya na namin yung oras, no, kung aabot kami, kasi ang unang plan namin iikot kami pabalik ng Tabuk. Pero hindi po yun nasunod kasi gawa nga ng siyempre marami tayong mga stopovers. Dito kasi around tanghali na to eh. So ayan na si Sir Raymar. O sige, babiyahin na muna kami, no. So yun nga, ito kasama na natin si Sir Raymar Dangan. Gamit-gamit ang kanyang Honda XR 150. So si Sir Raymar ay isang lokal ng Calanasan. So yan, ginaid niya tayo palabas ng Claveria. Tapos nag-offer siya na samahan kami dito sa Hanging Bridge. So yan, yung nakikita nyo sa video. Hanging Bridge yan dito sa Calanasan. So ang ganda ng view. So kaya nag-drone tayo. So yan, actually marami pa nga siyang gustong puntahan eh. Kaso nga lang medyo gahol na tayo sa oras kasi hindi na nga tayo nag-lunch, no? So ang plan namin is sa Claveria na kami kakain. Kasi gahol na kami sa oras. Ang dapat target namin, sa Tabuk kami matutulog. Pero since nga hapon na, ang landing sa Luna, Apayao na tayo nagstay. So ayan, tuloy lang kami sa ride. So yung kalsada na to, yung Calanasan to Claveria, first time namin nadaanan. So okay naman, sementado lahat yan. May portions lang ng onting-onting rough road, pero all the way sementado. So ulit tayo ngayon sa Carmela Falls, Barangay Eba, Calanasan, Apayao. So ayan, tumigil muna kami. So ayan siya. Ayan, along the National Highway lang. Ayan, nakikita nyo na yung Carmela Falls. Okay, so 40 kilometers away tayo from Claveria. So ride muna kami ulit. Okay, mga paps, late lunch tayo dito sa
KN Grill and Restaurant. So dito yan located sa Claveria. So sa loob ng Way Gasoline Station. Okay, so ito yung mga menu nila, no? Marami nang pagpipilian. So yan. Pero ay so sige, mag-decide muna kami ng ng kakainin namin, tapos proceed kami sa Claveria Welcome Art sa official checkpoint ng ng cat level 2. So sobrang init, ayan oh. Grabe. Sobrang init. And pas balik tayo mamaya. Okay, so proceed na tayo sa next checkpoint ng Cordillera Adventure Tour Level 2 sa Claveria Welcome Arc. So narating namin tong Claveria Welcome Arc around mga 5 PM. So palubog na po yung araw niyan. So dito nag-decide na kami na sa Luna Apayao na magstay at wag na mag-proceed sa original plan namin na matulog sa Tabo. Kasi gagabihin na kami, tsaka hindi namin kabisado kasi yung road condition pabalik ng Tabo. So mas pinili natin na magstay na lang sa Luna Apayao. So yan, nag-feature lang kami dyan sa Arco ng Claveria, and then biyahe na kami papunta sa Luna Apayao. Okay, so overall magandang ride po itong day 3 natin sa Cordillera Adventure Tour Level 2. So maraming salamat mga papi sa pagsubaybay. So sa day 4 po, kita-kita ulit tayo. Maraming salamat!